Well, titignan natin kung ano yung, kasi ngayon nga pong walang ICC, marami na pong pinapile na kung ano-ano yung kabila na mga sa aming paniniwala ay mga legal maneuverings. No? So kung magkakaroon ng ganito, so I'm sure gagawa na naman sila ng mga another mga legal maneuvering. So antayin na lang natin. 2 at saka 3. Which is, Yung confidential fund at saka yung sa bribery. In the event po na si VP Sara ay ma-impeach, mau-open na eh. So po pwede na siyang makasuhan ng ibang mga kaso, may criminal or civil o kung ano pa man. So siguro kung sakasakaling mapapatunayan na meron din siyang kinalaman dyan. Sir, yung House po nag-request na ng kwarto sa Senate na gagamitin po ng prosecution panel. Meron po bang preferences yung prosecutors, and kapag in-inspect po ni Section, sasama po ba kayo? Well, sa ngayon, nandun pa lamang po kami sa pag-request ng kwarto para at least maging work area po nung magiging team natin para tuloy-tuloy po ang ating preparasyon at para syempre ma-familiarize na rin doon sa area. And at the same time, medyo meron na rin kaming kwarto no, na para at least kung saan yung mga staff namin ay maglalagi at magiging work area na rin po nila. Sa ngayon, inaantay pa po namin yung response from the Senate para at least malaman po namin kung ito po ay kanila mabibigyan po agad ng action. Sasama po kayo, sir? Pag Siguro kung may available po sa amin, pwede naman pong sumama. Opo. Sir, nabanggit nyo na yung mga staff nyo nagtatrabaho rin. Yun po bang secretariat ng prosecution panel, ongoing yung pagsala nila ng mga, kasama po ba sila sa sasala ng mga attachments dun sa impeachment complaint, yung mga magiging documentary evidence, like yung acknowledgement receipts o acknowledgement receipts po ng confidential funds? Yung trabaho po ng staff namin, ng secretariat, ay para mapabilis po yung aming mga trabaho. Yes, kasama po yun. Kasama rin po sa mga research na mga batas na kailangan po namin. At yun, magiging backstop po namin sila. Sila po yung magsisilbing backstop po namin para mas mapabilis po yung trabaho namin. Sir, may mga rumors po ng ICC warrant of arrest. How will this impact the impeachment? Sa amin po, tuloy-tuloy pa lang man po ito. Sa akin pong paniniwala, separate naman po kasi yung ICC kung kay Presidente Digong at iba naman po dito po kay Vice President Sara Duterte. Sa amin naman, regardless kung meron pong ICC o wala, basta't sa amin pong hanay, tuloy-tuloy lang po ang aming trabaho. Pero hindi po ba, sir, nabanggit din si Vice President Sara doon sa EJK case na may alam siya about the killings when she was mayor of Davao City? Well, kung kasama siya doon sa warrant, medyo, kasi siyempre pagka ito ay na-implement nila, dadalhin sila sa Hague. Kung hindi po ako magkakamali, medyo maantala po to. Thank you po, sir. Thank you, Tina. Next, Sandro Chona from Billionario TV. Hi, sir. Good morning. Check. Parang wala. Yung right. Check. Wala. Sir, yun nga po, nasa ibang bansa yung dating Pangulo and si VP Sara. What do we make out of it? As yung bilang chairman nga po ng Blue Ribbon Committee conducting yung itong mga ginagawa natin preparations for the impeachment, and as a congressman, ano pong how do we make out of it na nandun sila ngayon? Sa ngayon, nananatiling rumors pa rin to dahil wala pa naman talagang nagkukumpirma kung talagang meron na warrant na na-issue. So sa amin naman, ayaw naman namin mag-rely lamang dito. Basta't insofar as we are concerned, tuloy lang po yung aming pag-aaral, tuloy lang po yung aming trabaho. At nabanggit nga po kanina, nabanggit din si VP Sara doon sa possible ongoing
sa ICC, hindi po ba magkakaroon ng push and pull kung kunwari kailangan nilang pumunta doon sa The Hague or kailangan siyang nandoon tapos mayroong ongoing impeachment dito sa Pilipinas? Well, kagaya po ng nabanggit ko, kung sakasakaling ganun po, I think kung ganun na mangyayari, magkakaroon po talaga ng pagka-delay or magkakaroon tayo ng medyo problema dito sa impeachment. Sige sir, yun na lang po muna on my... Before Mela, Marian Enriquez from TV5. Sir, follow-up lang po sa ICC and yung possible involvement nga po ni VP Sara regarding that. And we also know po, nakalatag po sa articles of impeachment natin, sa Article 5 na respondent committed other high crimes including the high crime of murder and conspiracy to commit murder. Yun nga po, regarding po doon sa EJ case, gaano po kalakas, for example, ito magiging yung kaso po natin dito? Kung hindi po ako nagkakamali, yan ay nasa Article 5 ng ating impeachment complaint. Insofar as we are concerned, mayroon pong testimonial evidence na si Las Cañas. So, may direct evidence na nagpapatotoo po nito. Kaya po, kung tatanungin po ninyo kung gaano kalakas dahil meron pong testimonial evidence, masasabi ko po na matibay at malakas po. Tingin niyo, sir, are we confident makakuha rin tayo ng conviction dito sa Article 5 kung aabot ng Article 5? Tama po kayo. Thank you, sir. Thank you, Marian. Mela Lismoras from PTV4. Hi, good morning, Kong Joel. Follow-up lang din po dun sa ICC issue. Sabi po kasi ni PCO Secretary J. Ruiz, we've heard that an arrest warrant has been issued. Though nasabi nyo nga rin po na we're waiting for the final confirmation. And sabi nga, the government is prepared for any eventuality. Malacanang nga has assured cooperation with Interpol if the ICC issues an arrest warrant. Ano pong masasabi nyo dito nga sa palace statement na ito? Well, kung totoo nga po na meron po kasi tayong legal and diplomatic obligation na dapat po nating sundin. Kung hindi po ako nagkakamali, bagamat hindi tayo winidraw na natin ang ating membership sa ICC, pero tayo po ay parte pa rin ng Interpol. In fact, nung tayo po ay hinanap po natin si Alice Guo sa ibang bansa, ay humingi rin tayo ng tulong at suporta sa Interpol. Kaya hindi naman po maganda na tayo ay tataliwas dito dahil kung tayo po ay nangangailangan, sila naman ay ina-accommodate tayo kasi miyembro po tayo nito. Opo. Pero sir, just to be clear lang po, actually follow-up na rin po sa unang mga naging tanong. Paano nga po kung magkaroon ng, ano lang po yung magiging ano, just give us a walkthrough po kung magkakaroon nga talaga ng arrest warrant at kung sakali nga na ma-arresto rin, yun nga, magkakaroon po ba ito ng epekto sa impeachment proceeding given na si dating President Rodrigo Duterte, kasama rin siya sa mga pinangalanan na, sa mga sinabi noon na susuporta dito nga sa team ni VP Sara na harap sa impeachment? Insofar as si President Digong, tingin ko naman ang kanyang participation is pagiging abogado. So sa tingin ko naman marami pa silang battery of lawyers na haharap dito. So sa tingin ko hindi naman ito magiging kawalan. Pero insofar as si VP is concerned, ibang usapan po yun dahil siya po yung ating subject nito pong impeachment complaint. But po pwede naman po itong umusad dahil unless of course kailanganin ng kanyang presensya. Pero kung hindi naman po pwede naman po itong umusad, itong impeachment trial.
Okay, and another question lang po, since ito ay nagsimula sa mga pagdinig ng House Committee on Good Government, recent findings show nga that names like Pia Piatos Lim, Renan Piatos, and Xiaomi Ocho were listed as beneficiaries of BP Sara's confidential funds, but these names do not exist in official records. And si VP Sara, kailangan pa rin niyang maglabas ng list, ng full list dun nga sa beneficiaries ng confidential funds. Ano pong masasabi niyo, Rita? Well, ito nga yung pagpapatunay na mas lalo to lumalakas po yung ebidensya natin. Ito ay magiging parte. At parte po to ng ating articles of impeachment. At again, mananatili pa rin po yung katanungan kung ito po mga ito ay fictitious name, saan po napunta yung pera? Opo, sorry, last na po talaga, pahabol na lang po. Kailan po yung susunod na meeting ng prosecution panel at ano na po yung, kumbaga nasa na po yung development ng mga pag-uusap po ninyo? Bukas. Hindi. Nasa na po yung development? Patuloy pa rin po, no? Kagaya nung nakaraan, hinati-hati na po yung articles kung saan po ang bawat isa ay may mga assignment. And at the same time, pinag-aaralan yung mga substansya ng bawat article at kung ano pa yung mga possible na mga legal issues na amin pong kakaharapin. Sir, Thank you, Mela. Marian? sir, nabanggit niyo na po na pinaghati-hatian na po yung mga articles of impeachment. Kindly elaborate lang, sir, sa inyo. Sino yung articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thank you, sir. Sa akin po, 2 at saka 3. Yung confidential fund at saka yung sa bribery. Kung hindi ako nagkakamali, si Congressman Lawrence at saka meron pang isa dalawa yun eh. Hindi lang akong sure kung si Kong Rog or kasama ko si Kong Rog. But definitely kasama ko si Kong Akop at saka si Congresswoman na Jinky. 5. Sa 2, 5. 3 sa 3. Sa 2, sir, yung 5, kayo po, ako, Jinky. Si Rog yata yung isa eh. Hindi ko na maalala kung sino pa yung isa. I will verify. I will verify. Sige po. We will verify. Intro kami. Hindi pa kami mag-ambush. Intro lang. Sit-nurse. Sige na, sir. Tasking lang bukas, sir, tatanungin na. Asking. Sige. Very generic. Sige, tingnan natin ha. Thank you so much, sir, on the record. Nag-close door na. Sir, what time tayo magkikita and saan? Sir, masingit lang ng isa. Pag pinatawag po sa The Hague si VP Sara, does that mean hindi pwedeng magkaroon ng impeachment trial? Stop muna. Sa akin po paniniwala, tuloy-tuloy naman ang impeachment trial unless, of course, hingin yung kanyang presensya. So, kung kinailangan yung kanyang presensya, dun medyo siguro magkakaroon ng problema. Kasi kung wala naman po siya, kung hindi naman po siya uma-attend, po pwede po kasi nakalagay po sa rules na i-enter po na not guilty. So, pwede pong tumuloy pa rin po. Unless siya, sir, yung Siya yung mismong magte-testify. kailanganin. Siya po Opo. yung kailanganin. Kasi normally, like for example, sa second at saka sa third, tingin ko puro documentary evidence lang po yan eh. Meron din mga testimonial, pero may mga iba po kaming hinahandang mga testigo na tingin ko sapat naman at hindi naman kailangan si VP. Thank you. Ilang witnesses yun, sir? Sorry. Ilang witnesses yun? Sa? Doon sa 2M3, sir. Yung sinabi nyo na may ilang testimonial Sa 3, evidence. siyempre, nandiyan na yung, definitely, nandiyan na yung
3 or 4 yun. From OVP and DepEd, sir. DepEd yung sa 3 eh. Thank you, sir. Thank you. Ed Galvez from FEBC Network News. Sir, good morning. Sir, doon sa issuance ng ICC arrest order, kumpirmado man o hindi, pero wala jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Tapos sabi ni former President, magpapa-aresto siya kung Philippine authority ang aaresto sa kanya. Sir, magkaiba po ang warrant of arrest sa jurisdiction. Pwede po bang tanggihan ito ng Justice Department or bound by our legal and diplomatic obligation na mag-respond sa ICC order? Meron tayong diplomatic obligation dyan eh. In fact, ginamit nga natin yung Interpol nung hinanap natin si Alice Guo, kung hindi po ninyo, kung marirecall po ninyo, at humingi tayo ng tulong sa kanila, bound po tayo dyan. Okay ka na, Ed? Rosalie Cos from UNTV. Good morning po, Kong. Kung kanina nabanggit niyo po na may sure conviction po kayo doon po sa Article 5 ng impeachment po against the VP, can you elaborate what made you say so? And ano po ba yung pinaka matibay ninyong ebidensya na nakalagay na din po doon sa Article of Impeachment? Well, unang-una talaga, kung ako po tatanungin yung pinakamatibay po dyan, yung Article 1 to 3. Pero ito po kasing dito po sa sinampa po namin sa Articles of Impeachment, 7 lamang po to. At ito po talaga ay pinag-aralan at pinili po from the previous na mga complaint at saka tinignan po namin kung ano po talaga yung sa tingin namin talagang back with evidence. So dito po, isa na po dito sa Article 5 ay yung salaysay po ni Las Cañas, kung hindi po ako nagkakamali. With regards po dun nung Davao City Mayor pa po Yes, si... nung Davao City Mayor Ano po yung si particular VP. na involvement po ni VP Sara noon? Meron siyang binanggit which was quoted in that article, pero hindi ko masyadong ma-recall. Oh, alright. Pero kinuha yun sa sa Quadcom. Sa Quadcom po kinuha yun. Although wala pa pong confirmation sa ICC kung meron silang inilabas na arrest warrant, pero may mga reports po. Sa tingin niyo po, paano po ba dapat umakto ang PBBM admin if indeed meron pong arrest warrant against the former president and kasama rin po si VP Duterte? Sa atin kasi parang assistance lang yun sa atin kung hindi po ako magkakamali dahil malamang yung arrest warrant ibibigay po yan sa DOJ or sa PNP. Dahil yung police ay hawak po ng DILG, malamang DILG tsaka DOJ. And sa DOJ naman po kasi yung NBI. So tingin ko yan pong dalawang yan ang talagang mangunguna po dito. Kung sakasakali dahil as we speak, rumors pa rin po ito puro mga sabi lang po nino, puro hearsay pa lang po ito, wala naman po itong confirmation. But do you think the law enforcement agencies kailangan agad-agad or immediately dapat ipatupad nila yung arrest warrant against the former president and also the VP if indeed may ICC arrest warrant? Tingin ko, hindi naman, although wala nakalagay dyan na forthwith, no? So, pero sa tingin ko, dapat ipatupad to kung talagang meron dahil ang nangunguna po dito is yung international community na International Criminal Court. So, tayo naman assistance lang. Ano po yung reaction niyo naman po sa pagsama ni VP Duterte sa tatay niya outside the country amidst the impeachment complaint against the Vice President? Hindi natin alam kung yun po talaga ay yung biyahe nila dun dahil nga po sa talagang official, dahil sa mga OFW o dahil nga sa may nagsisirculate po na rumors about this arrest warrant. But it is quite noticeable, no, until now,
ay wala pa rin yung ating dating Pangulo. At kung makikita po ninyo, yung pong crowd po nila doon ay yung KOJC. So hindi naman po talaga yun OFW na pangkalahatan eh. It was a set up program kung saan ang KOJC po ang kanilang captured audience. Thank you, Rose. Paige Xavier from ABS-CBN. Hi, sir. Follow up lang sa question ni Ate Rose. Kasi nung sa same event sa Hong Kong, nabanggit ni VP Sara na yung halalan 2028, tapos nag-cheer yung mga tao. May response po ba kayo doon? Kasi alam natin dati sabi niya hindi siya magsasalita about her plans, pero ngayon biglang nagjo-joke na naman siya. May sagot ba kayo doon, sir? Ano ba sinabi niya? Hindi ko... Sabi niya, sir, at sa susunod na halalan sa 2028, tapos nag-cheer, tapos sabi niya, hindi, joke lang, wala muna. Well, we will just take it as a joke. Sir, balik lang ako dun sa nabanggit nyo kanina na magkakaproblema kung matuloy nga tong warrant of arrest ng ICC. Delay ba, sir, yung nakikita nyong problema or ano exactly po yun? Well, titignan natin kung ano yung... Kasi ngayon nga pong walang ICC, marami na pong pinapile na kung ano-ano yung kabila na mga sa aming paniniwala ay mga legal maneuverings. No? So kung magkakaroon ng ganito, so I'm sure gagawa na naman sila ng mga another mga legal maneuvering. So antayin na lang natin. So bukas siguro baka maging topic din namin kung ano yung mga possible na mangyayari because of this rumors kung sakasakali. Sir, in case nga ipatawag siya dun sa ICC at hindi siya maka-attend dito, possible ba na through video call na lang siya, video conferencing siya kung kailangan niya rin magsalita dito at magsabay? Papayagan niyo ba yun if ever? Pag-uusapan namin siguro. Thank you, sir. At saka, ang pagkakaalam ko, di ba, isa sa mga sinasuggest ni Senate President is yung judicial affidavit. So, siguro, pag-aaralan din namin kung sakasakaling mangyari ito, baka sa ganitong pagkakataon, kung ano magiging epekto. Thank you, Paige. Marian Enriquez from TV5. Sir, follow-up lang po doon kasi may statement din po si FPRRD doon sa Hong Kong po the other day. And sinasabi niya regarding nga po doon sa drug war, no? Anong kasalanan ko? Ginawa ko naman ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito, ICC, ako daw yung pumapatay. Sir, mupurin po kayo doon sa Quad Committee. Any comments or regarding po dito sa kanyang statement? Well, unang-una, meron tayong tinatawag na rule of law. Pangalawa, kaya po siya nililitis ng ICC dahil nga po sa crimes against humanity, kung saan libo-libo po sa mga kababayan po natin ang hindi nagkaroon ng pagkakataon na malitis. So at dito po sa kanila naging war on drugs, marami po ang mga naging biktima ng extrajudicial killing. So ngayon, hindi naman po lahat yan ay involved sa droga. Karamihan po dyan, puro mga kababayan po natin na mga nasa baba or mga miyembro po ng mga masasabi natin na talagang walang kalaban-laban. So kung talagang ang purpose natin dyan ay Dragon War, sa dami po ng mga nangyari, parang nagkaroon po ng mass killing nung panahon na yon. So ito po yung naging subject ng ICC. Kaya at halos lahat po at mayroon po mga positive at testimonial evidence na ito po ay utos ng ating dating Pangulo. Ngayon, kung sa tingin po niya ay wala po siyang kasalanan, sa tingin ko ito na rin yung pagkakataon para masagot
itong mga akusasyon sa kanya sa ICC. Dahil hindi naman po porke may linlabas na warrant of arrest ay ibig sabihin guilty na po siya. Ito po ay lilitisin pa lamang at hihingin yung kanyang panig. So kung makukumbinsi po niya yung International Criminal Court na siya po ay wala talagang kinalaman dito, sa akin po paniniwala, mabibigyan naman po siya ng tamang hustisya. Thank you, sir. And nabanggit niyo po kanina na yung arrest warrant hindi naman forthwith, no, yung pagsaserve. So, balik lang tayo ulit dito sa impeachment trial. Ano po ulit yung inyong stand dito? So, can we say na mauna pa ba yung arrest? Ano no? Mauna pa yung arrest warrant sa impeachment? Sir, what's your stand na hanggang ngayon wala pa ring response? Kumbaga, itong Senate, lalo na kung room lang naman po yung nire-request ninyo. You sent it last week. And until now, I guess wala pa po yatang response sa inyo. And you requested for March 11 inspection and until now, wala pa rin po response. Siguro bukas part po yan ang pag-uusapan po namin kung ano yung magiging next move ng aming team. Kung magfa-file po kami ng motion at kung ano pa po yung po pwede namin gawin. So, isa po yan sa magiging topic po namin bukas. Thank you, Marian. For today's last question, we call on Earl Tobias from IBC 13. Good morning, Kong Chua. Sir, balikan ko lang yung kay VP Sara. Would you say na in terms of legal implications, so parang loophole na pwedeng magamit ulit ni VP Sara yung ICC dilemma if in case na kasama siya sa pagsamon para umiwas sa impeachment trial? Well, hindi ko sinasabing gano'n. But as we speak, ngayon po, yung pagsisimula pa lamang po ng ating impeachment, nag-file na po sila ng petition for certiorari. So marami po kasi mga legal maneuverings na ginagawa ang kanilang parte. Samantalang dati sinasabi nila na handang-handa na silang harapin ito at parang as if kinumpara pa niya ito sa magjowa. 'Di ba? Pero ngayon, lahat ng mga legal maneuverings para ma-delay o maantala itong impeachment trial ay ginagawa po nila. So ako naman ina-anticipate ko lang yung mga po pwedeng gawin nung nasa kabilang panig. Kaya siguro maganda rin itong mga development na ito, magiging parte din po to ng mga mapag-uusapan po namin para mapaghandaan din po namin kung ano yung mga magiging legal implications po nito sa future. Thank you, sir. Last question na po, Kong. Nung nakaraang linggo, inusisa ng House Basic Education Committee yung ghost beneficiaries sa senior high school voucher program. And na-discover na parang way back 2021, there have been several private schools na na-terminate na because of the problem. And until now, DepEd is internally investigating. Kasama rin po ba yun sa maaari nating questionin kung nasan yung pera o kung paano nangyari na tumagos yung ganong parehong pamamalakad during VP Sara's tenure as the Secretary of the department po? Well, hindi po kasi siya kasama dun sa complaint eh. So I'm sure pagdating po kasi ng pre-trial, ililimit lang kasi yun kung ano lang yung mga nakasaad dun sa complaint. So siguro sa ibang venue yan, sa ibang venue. Well, kung in the event po na si VP Sara ay ma-impeach, mau-open na eh. So po pwede na siyang makasuhan ng ibang mga kaso, may criminal or civil o kung ano pa man. So siguro kung sakasakaling mapapatunayan na meron din siyang kinalaman dyan, po pwede rin siyang makasuhan dyan. Last po, Kong, reaction lang na merong alleged ghost beneficiaries for the senior high school voucher program na supposed nagagamit ng mga students po. Anong masasabi niyo lang kung na merong ganong issue na may mga estudyante na hindi mapatunayan na nakikinabang dun sa voucher? Siyempre, nakakabahala to dahil unang-una, isa na nga sa mga problema natin ngayon ay pondo para sa edukasyon and yet hindi pa nagagamit yung pondo na meron tayo. So aminin naman po natin, yung pondo po natin ay talagang hindi naman sapat para sa ating pampublikong mga estudyante. Kung ito ay hindi pa magagamit ng maayos, lalong kawawa po
ang mga kababayan po natin. Sorry, but we will still call Sandro Chona from Billionaire TV. Sir, sorry. Ano lang. Kulitin ko lang kayo, sir. Kung may maipapayo kayo, kasi amid all the rumors na may warrant, na siya tumakas daw, kaya nasa Hong Kong, with all of these things, kung papayuhan nyo yung dating Pangulo at si VP Sara, would you recommend na umuwi sila, o doon na sila, o paano po ba? Well, ako naman po kasi hindi naman ako, I don't think I'm in the position to advise them. Pero tingin ko, dahil parehas naman po silang abogado at sinasabi po nila na wala naman po silang kinalaman dito, so kung totoo naman po ang paniniwala nila na wala naman po silang kinalaman dito, siguro mas maganda na harapin po nila ito nang sa ganon maipahayag po nila yung kanilang side.